أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah tayo ay lagi ang nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga walang bilang na biyaya na pinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Hindi natin namamalayan, hindi natin alam at batid na maraming mga biyaya ng ating tagapaglikha sa atin na tayo ay lubusang nagiging pabaya at hindi napapansin. Ang isang Muslim, ang buhay niya, laging nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ito man ay nagugustuhan niya ang nangyayari sa kanya o hindi niya nagugustuhan, siya pa rin ay palagian laging nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanina, sabi ni Sheikh Ali Janaban ay magkukwento tayo. Anong gusto niyong kwento? Kwentong barbero o yung kwentong tunay na nangyayari? Ha? Tunay. Bakit? Yung kwentong barbero, minsan ba hindi tunay? Kapatid? Ha? Naririnig lang yun sa tabi-tabi, di ba? Sa totoo lang mga kapatid, ngayong kanina napapunta ako rito sa inyo, inisip ko ano yung last na aking natalakay sa inyo. So, natapos pala natin yung kwento ni Propeta Muhammad. Subhanallah. Mula sa una hanggang umabot tayo ng 14, Ismail, 14 part episode natapos natin. Ganun din natapos natin yung kwento ng lahat ng mga propeta. Mula kay Propeta Adam alayhi salatu wasalam hanggang kay Propeta Isa at ang pinakahuli si Propeta Muhammad, ginawa natin ng 14 episodes. Alhamdulillah ya Allah sa habag at awa niya at sa tawfiq niya na natapos natin ito. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nandyan lamang po sa Facebook kung hindi siya nabubura at inarrange ko na rin sa YouTube ng pagka-arrange nun. Buhay natin ngayon sa mundo, nandito na tayo sa social media, hindi maiwasan. Bata, matanda, dyan nakafocus. At siguro mga 50-30 years na ngayon kung buhay pa tayo, lalo pang uusbong ang teknolohiya. Magiging iba na. Hindi na natin alam. Kung nakikita ninyo ang kotse na umaandar sa dagat, mangyayari yan. Ang kotse na lumilipad, mangyayari yan. Ang pag-usbong ng teknolohiya. Mga kapatid, buhay natin. Minsan gusto ko kasi na kinukwento talaga yung the reality of the world. Kasi dito tayo Dito tayo sa mundo. Na ang mundong ito, hindi natin maiwasan na ito yung buhay natin at dito siya umiikot. Ang tanong, papaano natin ito gagampanan ang ating bilang obligasyon bilang Muslim dito sa mundong ito? Hindi ba? Obligasyon natin bilang isang Muslim dito sa mundong ito. Oo, alam natin, Muslim tayo, na nandito para sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, may kondisyon, alam natin yan. Dito yung ikhlas at sunnah ni Propeta Muhammad, alayhi afdalu salatu wasalam. Pero
minsan, ang mga biyaya na meron tayo, ito pala yung mga nagpapalinlang sa atin. Ulitin ko, ito yung nagpapasira sa atin. Yung biyaya na yan. So anong biyaya? Marami. Kaalaman, katanyagan, pera, posisyon, lahat. Subhanallah. Sa isang aya sa Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Infitar, Ya ayyuhal insanu, ma gharraka birabbikal karim. Al-ghar, bima'na ghar, yung nagpasira, nagpahiwalay, nagpalinlang, samranaw na, miya kadedeg, miya kalapis, miya limpang. Tiway, nawala, nasira niya. O ikaw na isang tao, na nilalang, sabi ng Allah, ano ang nagpalinlang sa'yo sa mga biyaya na ipinagkaloob namin sa'yo para magpasalamat sa Allah, sambahin ng Allah, pero sa kabilang dako, hindi mo ginawa ng tama. Datapot ito pa ang nagpalayo sa'yo sa Allah. Nagpalayo sa'yo. Akala mo yun ang mabuti. Akala mo ito yung gusto mo. Pero yun ang tanong. Yung mabuti na yun na inahanap mo, yun pala ang nagpalayo sa'yo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga mufassirin, subhanallah, sa araw ng paghukom, magsasabi ang isang nilalang, ano ang dahilan na nagpasira sa iyo itong mga biyayang ito? Sasabihin ng ingalipin, Ya Allah, nilikha mo ako at pinagkalooban ng mga biyayang ito nga siyang nagpalinlang sa akin. Nagpasira sa akin. Nagpalayo sa akin. Mga kapatid, ewan ko kung naintindihan nyo kasi nung last Thursday, nandun ako sa Marawi, nakausap ko ang isa sa mga kilala na tanyag na scholar na Maranao, si Attorney Hamid Bara. Isa siyang doktor, isa siyang attorney. Subhanallah, ang nakakaantig dun sa kwento niya, dati kinuwento niya, gusto niyang maging scholar na alim, ulama, na mag-aral ng Madina. He did his best. Tinry niya na maging ganun siya. Nag-apply lahat. Pero naiba dahil naging attorney siya. Nagpursigi, nandun pa rin sa puso't isipan niya ang Islam. Nag-doctorate ng Sharia sa Malaysia. International speaker, magaling. Binisita ko, yun na pala ang huling aming pag-uusap. Dahil kailan lang, nang nakatatlong araw ngayon, 4 na araw, patay na. Wallahi? Yes. Attorney Hamid Bara. Oh, yung pinost ko. Patay na siya. Mga kapatid, ang mga aral na iniisip ko ba, tayo, sarili natin. Nakapag-aral ka ba sa emisyon, bro? Hindi mo alam. Yung saan nga ba tayo? Dito sa mundong ito. Saan tayo hanggat sa tunay na totoong paniniwala natin? Subhanallah, napakaikli ng buhay. Kasi minsan, pag ini-evaluate natin ang sarili natin, ewan ko kung ini-evaluate niyo yung sarili niyo, dapat lang talaga evaluate natin sarili natin. Kasi ano rin ang saisa ng pagiging Muslim mo kung hindi mo titimbangin, bro, di ba? Nandyan tayo, Ya Allah, itong binigay mo sa akin ng mga biyaya, ito nga ang nagpalinlang sa akin eh. Kasi binigay mo sa akin ito eh. So anong gagawin ko? Anong dapat palang gawin? Binigyan ka ng kaalaman.
tamang pag-iisip para gamitin ito sa tama. Dahil ang buhay natin dito sa mundo ay pagsubok. Ang biyaya na ibinigay sa iyo ng Allah, pagsubok. Kung evaluate natin ang sarili natin, minsan, may isa sa parte ng aspeto ng buhay natin na magaling tayo, malapitin tayo sa Allah, na gusto natin yun. Halimbawa, gusto natin nag-umrah, hindi ba? Nagpapalapit yun sa Allah. May mga tao na gustong-gustong mag-hajj. Nag-aayuno, nagbabasa ng Quran. Lahat yan mabuting gawain, marangal sa Allah. Pero bakit may ibang aspeto sa buhay natin na nagkukulang tayo na yun ang dapat nating baguhin? I-correct. Halimbawa, gusto mo na gumawa ng kabutihan sa kapwa-tao, kaibigan. Ang tanong, sa magulang mo kaya, ganun ka rin? Kabuti sa kanila? Gusto mong maglingkod sa ibang tao, sa asawa mo, mga asawa mo, o mga anak mo, ganun ka rin ba? So, kailangan evaluate balance tayo. Ang Islam, pinasukan ang lahat ng aspeto ng buhay. Pagsamba, lahat ng buhay natin pagsamba. Pag-i-exercise natin pagsamba. Pagbabasketball natin pagsamba. Kung ang intention ko sa basketball, pakikisama sa mga kaibigan, basta ang gagawin ko lang ay nandoon sa limitasyon ng halal at hindi lalagpas para maging malakas, bakit hindi pagsamba? Wala kayang gawain dito sa mundo na maliban na ito'y pagsamba kung gagamitin sa tama. Kung sang-ayon sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bro, ang Islam ay relihiyon na buo at pinasukan ang lahat ng aspeto ng buhay. May mga tao na magaling magsamba. Subhanallah, isang scholar, napaiyak ako sa sinabi niya. May tao sabi niya na ang galing, 5 beses magdasal ng 5 beses isang araw. Nakapagdasal pa ng Fajr. Takita niya yung isa sa kapatid niya, hindi ka nakapagdasal sa Fajr. Buti pa ako. Ikaw, mahina ka. Buti pa ang pananampalataya ko. Ganyan. So, hindi niya alam, namamalayan, nagiging mayabang na siya sa pagsamba. Naakala na niya tama na siya. At yung isa na minamaliit niya na nakatulog o naging pabaya o hindi nakapagdasal, minamaliit niya. Hindi niya alam, siya ang mas mahal ng Allah. Dahil hindi nga nakapagdasal ng Fajr, pero guilty sa kanyang puso't isipan. Pero ikaw na nakapagdasal ng Fajr, ikaw na nagbabasa ng Quran, ikaw na naghahajj at ikaw na nag-uumra, ikaw at nagbibigay sa kapwang tao. Ito ba ay totoo? Na para sa Allah? Na iniisip mo ba na ito ay tatanggapin ito ng Allah? O akala mo tanggap na ng Allah? Bro, ang pinakawais na toong Muslim ay yung gumagawa ng gawain na mabuti na akala niya hindi pa ito tinatanggap ng Allah. At lalo siyang nagpupursige. At lalo siyang nagpapakumbaba. At hindi niya ipinamamalas, ipinaparinig o nagyayabang sa kanyang sarili na buti pa ako. Datapwat laging nagsusumamo sa Allah. Ya Allah, tanggapin mo ito sa akin to. Dahil hindi ko alam. Bro, ang buhay natin dito sa mundo, hindi lahat ng plano natin nakakamit at hindi lahat natatapos. Kung ang mga namatay na ay magising pa sila o tatanungin natin sila at makakapagsalita, lahat ng gusto nila,
Hindi pa natapos ang gusto nilang mangyari dito sa mundo. Walang matatapos. Ang buhay ng Muslim dito sa mundo, iniaalay niya ito lahat sa Allah. Lahat ng kabutihan. Ang mga kasamaan na nagawa niya, inihiling niya sa Allah na patawarin mo ako, ya Allah. At yung kasalanan na yun, pinapalitan niya ng pagsagawa ng kabutihan. Dahil alam natin, pag nagkasala ka at sinunan mo ng kabutihan, papalitan ng Allah ang kasalanan na ginawa mo. Nagantimpala. Dahil sa paggawa mo ng kabutihan, at dahil sa kabutihan na yun, patatawarin ka sa kasalanan mo. Saan mo ito makikita? Sarili yun na tunay na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan na para tunay na tayo ay manumbalik sa Kanya. Para tayo ay bumalik sa Kanya. Ito, nirealize ko. Nagbakasyon ako 2 weeks, Adam. Sabi ko, ito pagbabakasyon ko, ano ba ito? Pagsamba ito? O pag-pleasure? O pakitang tao? O gusto ko lang dahil sa sarili ko? Wallahi, sa kabilang dako, sabi ko, ya Allah, kung ito pala ay para sa sarili ko, hindi ito tama. O nandun tayo na nature natin na gusto mo makita yung mga mahal mo sa buhay, pero hindi ito tama. Dapat, para sa'yo to aking tagapaglikha. So, tignan nyo ang pagsamusafir ng isang Muslim, mga kapatid. Napakaganda. Buhay natin, wallahi, napakalaking biyaya na nilikha tayo ng Allah na Muslim tayo. Aeroplano. Sumakay ako ng PAL. Walang sinasabi. Mga binibini, Ginoo at Ginang, we will take off. Ngayon, tapos wala nang mga dua, wala nang prayers. Sabi ko, kung puputok ang aeroplano na to, mamatay kami, wala na. Nagmuni-muni ako. Sabi ko, basahin ko yung sinabi ni Propeta Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dakila ang Allah. Tunay na pinakadakila ang Allah na nag-iisa. Luwalhati sa iyo aking tagapaglikha na ginawang madali ang paglalakbay na ito. Isipin mo, Riyadh, Manila, 9 hours darating ka. Dadaan ka ng pinakamalawak na Ocean Pacific. Dadaan ka ng Bangladesh, Pakistan, India. Bro, so nire-realize ko yung dua, nire-realize ko, Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah, hindi ito mapapadali kundi sa pagiging padali na ginawa mo. At kami ay tunay na nanunumbalik sa iyo. Kami ay babalik sa iyo, ya Allah. Inihiling ko, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada albirra wa taqwa. Ya Allah, inihiling ko ang paglalakbay na ito, ang pag-uwi ko, pagbakasyon, pagbisita, o saan man, o kasayahan. Minsan tayo gusto natin maglakbay, magsaya. Normal yan. Fasiru fil ard. Sabi ng Allah, kung kaya nyo, maglakbay kayo, tignan nyo ang mga nilikha namin. Para ito magbigay sa inyo ng, magpukaw sa inyong isipan, puso't isipan, na purihin ang inyong tagapaglikha. So, ya Allah, hiniling ko sa inyo ang paglalakbay na ito ay maging mabuti. Allahu Akbar. So, pag sinabi mong maging mabuti, nakalugod-lugod sa iyo, maiisip mo na kung may gagawin kang haram, ya Allah, hindi yun. Gagawin ko, kabutihan na kaluguran mo, aking tagapaglikha. Kaya ya Allah, tao ako, marupok, mahina. Kung may mangyayari na haram na gagawin ko na alam mo, na hindi ko alam na pwedeng mangyari at hindi, inihiling ko pala ngayon na patawarin mo ako. Bro, minsan, hindi ko to sinasabi na gawin nyo lagi kasi baka minsan namimihasa tayo. Minsan nasasabi ko sa sarili ko, ya Allah, makakagawa ako ng kasalanan. Alam mo yan, aking tagapaglikha.
Pero ya Allah, sana bago ko yan magawa o mangyari yun, sana patawarin mo ako. Kasi mangyayari talagang kasalanan na yun eh. Hindi mo maiwasan. Gusto mo. Di ba? Pero ya Allah, sana patawarin mo ako dahil yun lang yun. Kasi ang mahal ng Allah, yung humihingi ka ng tawad. Ang mahirap bro, yung ginawa mo na, nagbaliwala ka na, at sinabi mo na ng Allah magpatawad, pero titignan kasi ng Allah yung puso mo bro. Wala tayong pwedeng ipagkait. Wala tayong pwedeng itago. Minsan nga, mahirap bro na magsabi na sana mamatay na ako, ipinagbabawal yan sa Islam. Pero kung makakapaggawa rin ako ng maraming kasalanan at hindi kalugod-lugod sa Allah, sana ang buhay ko na lang ay matapos na sa mundong ito. Di ba may dua ang hadith ni Propeta Muhammad na, Ya Allah, kung ang buhay ko ay magiging mabuti, kalugod-lugod sa iyo, pahabain pa sa paggawa ng kabutihan. Allahu Akbar. At kung ito rin naman ay masama at maraming dulot na hindi kalugod-lugod sa iyo, Ya Allah, kung ang kamatayan ko ay mas mabuti, tanggapin mo na ako. Bro, kinatatakutan, iniiwasan natin ang kamatayan, pero kung titignan natin, kung ikaw ay malugod at mahal ng Allah, wallahi pinakamalaking biyaya at habag at awan niya sa iyo ay namatay ka sa oras na yon. Unang matatapos ang iyong kasalanan. Pangalawa, kinalugdan ka niya, tatanggapin ka sa paraiso. So anong kinatatakot mo na mawala ang asawa ko, mga anak ko, ang pera ko, ang lupain ko, ang posisyon ko, akatanyagan ko? Bro, minsan, di ba napapansin natin, minsan tayo lang mag-isa. Ikaw lang nagdadrive. Punta ka sa isang disyerto. Ang dami kong kaibigan, dami kong asawa, dami kong mga anak, dami kong lahat. Ngayon mag-isa ako ngayon. Ano kung bawian ako ngayon ng buhay? Ano ngayon kung may kakain sa akin dito na isang halimaw na walang makakatulong? Bro, we need to think and ponder all the time. Ito ang Muslim. Fulfill mo siya na gusto mo yung isang bagay pero nagiging kalugod-lugod sa Allah. Subhanallah. Gustong-gusto mo yun at naging kalugod-lugod sa Allah. Ang masama, gustong-gusto mo yun pero nagiging kasalanan sa Allah. Dahil ang inisip mo lang yung sarili mo. Samantala tayo dito sa mundo ay alipin. Ang alipin, nagsusumamo. Itinataya ang buhay niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pumunta kami ng Malaysia. Sabi ko, hindi kumpleto ang pagpunta ko sa Malaysia kung hindi ko makasama ang nanay ko. Malaking pagsamba yun. Sabi ko, hindi ako masaya kung ako lang at mga anak ko. Dapat nandiyan pang nanay ko. Ito ang daan patungong paraiso. Di ba? Sabi ng nanay ko, hindi ko kaya, anak. Hindi ako marunong maglakad. Nahirapan ako maglakad. Sabi ko, Mami, kung si Robin Padilla na kahit saan pumunta, dala-dala niya ang nanay niya. Kung kaya kong buhatin ka, bakit hindi ko gagawin? Hindi makalimutan ng magulang. Wallahi bro. Anong nagasto mo? 19,000, 20,000? Pera lang yan. Nawawala, bumabalik. Pero yung alaala at kasiyahan na naibigay mo, hindi may libing. Mas kalugod-lugod sa Allah. Pasalamat tayo na mayroon pang mga magulang na nandyan para pagsilbihan. Nasaan ba yung tissue mo, Adam? Ayaw ko umiyak. Masya Allah. Wallahi mga kapatid, totoo yan. Buhay natin dito sa mundo, dapat lagi sa Allah lang. Kasi yun ang totoo.
May mga tao, gustong-gustong mag-umrah, mag-hajj, laging nagdarasal 5 beses sa araw, laging nag-aayuno, laging nagbabasa ng Quran. Oo, tama yan. Kadakila yan sa Allah na gustong-gusto niya. Pero kung titignan mo, yun ba ay magpapadagdag sa pagiging Diyos ng Allah? Maa-appreciate ka niya na ikaw lang gumagawa noon na para kalugdan ka ng Allah, pero iniiwan mo ang mga mahal mo sa buhay, lalo na ang magulang mo? Asawa mo, mga anak mo. Napakabuti, minsan tayo, napakabuti natin sa mga kaibigan, sa ibang tao. Pero sa loob ng bahay natin, kung makapagsalita lang ang mga anak mo at asawa mo, sasabihin ng mga kaibigan mo, sinungaling ka. Bakit mabuti ka sa kanila? Pero yung mga tao na tunay na sila yung dapat na matamasa nila yung bait na ipinapakita mo sa iba, bakit hindi nila matamasa sa bahay? Gusto mong pumasok sa paraiso na ang daan sa paraiso paglilingkod, respeto, pagmamahal, pagsunod sa magulang, iniiwanan mo, binabaliwala mo, tinataasan mo ng salita. Ano ba sabi ng Allah? Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kaffa. O kayo na mga nagsisipanampalataya, naniniwala sa kaisa ng inyong tagapaglikha, pumasok kayo sa Islam ng buong buo. Huwag yung iba na nagdarasal ng duhur, asar, ang fajr, walang-wala. Huwag yung nagbibigay ka ng mga sadaka, pero ang zaka, wala. Huwag yung napakabait mo sa iba, pero yung tunay na dapat mong pakitunguhan ng mabuti, yun ang nababaliwala mo. Wallahi, meron akong di makalimutan ng isang tao na laging nagbabasa ng Quran. Pero sabi ko, maliit pa ako nung, bata pa ako nung, hindi kami makadaan sa kanya, hinahabol kami, matanda, tigulang, pinapalo kami. Dadaan ka lang sa kanya, magtanong ka sa kanya, hindi ka pwede makapagtanong. Dumaan siya, umaalis ang mga tao, ang mga bata. Sabi ko, kung ito ang turo ng Islam, napakabuti niya sa Allah. Nagbabasa ng Quran, kalulugdan siya ng Allah, pero nasaan yung mga tao na magusto nila makita yung Islam sa kanya? Wala. Parang saliwat yun. Kabaliktaran sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na pagmahal ng Allah ang kanyang alipin, sinasabi niya sa kanyang mga anghel, mahalin niyo si fulan. Sasabihin ni Jibril, o mga anghel, mahalin natin ito dahil minahal ng Allah, lahat nila mamahalin. Ipapanawagan ni Jibril sa mga tao sa sanlibutan na mahal yan ng Allah, mamahalin yan ng Allah. So, nasaan yun? Yung sinasabi mo na kung mahal ka ng Allah, nagdarasal 5 beses isang araw. Mga kapatid, hindi ko sinasabi na huwag tayong magdasal 5 beses isang araw. 5 beses isang araw. Ito kaya ang pinaka-importanteng mahalaga na gawain natin sa Allah. Ugnayan natin sa Allah. Ang punto ko rito, yung pagdarasal na 5 beses sa isang araw, pag-aayuno, pagbabasa ng Quran, pag-hajj, pag-uumra, kailangan may kaakibat ito ng mabuting gawain. May pag-uugali na mabuti. At tignan nyo ang Islam, kumpleto. Hindi rin naman bro pwede na mabait ka sa lahat ng aspeto. Pero salbahe ka sa Allah. Hindi ka nagdarasal. May mga tao na, mas mabuti pa ako, napakabait ko. Bakit? Namimigay, maawain, maunawain, tumutulong sa kahit sino. Hindi nga lang ako nagdarasal. Pero, ang alam ko sarili ko, mabuti ako. Mabait ako. Mashallah. You are a failure. Kasi, napakasalbahin mo sa Allah.
Dahil ang Allah gusto niya, hindi lang yung kabutihan. Yung ikaw ay sundin mo ang kanyang mga pag-uutos. So ganun din. Napakabuti mo sa Allah sa aspeto na lahat ng gawain niya sinusunod niya, pero napakasama mo sa kapitbahay mo, pamilya mo, kaibigan mo, lahat. Balance, bro. Mga kapatid, ang sinasabi ko kung bakit ito, to evaluate ourselves. May mga tao na pag nagsalita, maari ako yun. Allahu alam, hindi natin alam. Maari ikaw yun. Tanungin natin sarili natin. Gusto nag-umrah, nag-hajj. Nagdarasal pati sa hating gabi. Pero gusto niya kimkimin ang lupain ng kanyang kapwa-tao. Kinabukasan naglilibak sa kapwa-tao. Nagsasalita ng masama sa kapwa-tao. Nagmumura sa kapwa-tao. Ang puso niya hindi totoo. Walang nakakaalam kung sinong totoo ang puso niya, maliban sa ikaw. Hindi tayo nagja-judge. Okay, hindi tayo nagja-judge. Pero maaari ako ito, maaari ikaw. Ito, practically, yung kinukwento natin ngayon, bro, yung sarili natin eh. Ito kinukwento ko, sarili ko. Kayo rin, kwentuin yung sarili nyo. Hindi dahil mabuang ka. Sometimes you ask yourself, gaano ba ako talaga katotoo sa Allah? Na nagsasabi nagmamahal sa kapwa-tao, pero ang minamahal ko na kapwa-tao, pinipili lang. Yung mga sheikh lang, yung mga ustad lang. Hindi yun eh. Ang dapat na mahalin ko kahit sino. Maski walang kaalaman. Maski ordinaryong tao. Yun ang Islam. Si Propeta Muhammad, mahal niya ang mahihirap na gustong-gusto niyang kasamahin. Hindi yung mga maranya at tanyag at makapangyarihan. So, subhanallah, gusto natin gawin ito na akala natin magpapalapit sa atin sa Allah, pero nakakalimutan natin yung mga pinaka-importanteng aspeto ng buhay na yun ang magkukumpleto sa pagiging Muslim natin. Tingnan nyo sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Athqalul mizan al-abdu yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa wa akmalukum imanan ahasinukum akhlaqa. Ang pinaka-mainam, pinaka-mabuti sa inyo na tao na magiging malapit at kapitbahay ko sa araw ng paghukom, ang siyang tao na tunay na mayroon silang mga mabubuting gawain o mabubuting tao. Mabuting pag-uugali, in short. Muslim ka. Saan makikita sa yung magiging totoo ka sa salita? Yun ba yung gusto natin na sinabi ng Allah na yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim? Nagmumutawi, sinasabi ng kanilang mga dila, pero wala sa kanilang puso. Nung nandun kami sa Malaysia, sabi ko, Ya Allah, alhamdulillah, hindi pa ako namatay sa mundo. Sana magsaksi ang lupain sa Malaysia na nakapagdasal ako dito. Nakayod-kayod ko ang aking ina. May mga tao na pwede mong sungitan dahil hindi mabuti ang kanilang pag-uugali sa iyo. Pero sabi ko, ba't ako mag-iiwan dito ng hindi mabuting gawain? So, nakangiti sa kanila. Ang mga Malaysian people, katulad natin na nakangiti din lagi. Mababait sila. So, bro, ang punto natin, napunta ka sa isang lugar, may ginawa at may nangyari sa buhay mo na nag-iwan ka ng bakas ng kabutihan. Dahil ang lupain o lupa ng Allah sa mundo na kung saan ka nakatayo, nakadaan, nakaupo, nakahiga o anong ginawa mo doon na kabutihan, magsasaksiyan sa araw ng paghukom.
Wa akhrajatil ardu athqalaha. Suratu Zalzal. At pagyanig ang mundo at magsasaksi ang mga lupain, magsasalita at ilalabas niya kung ano ang lahat ng nandoon sa kanya sa ilalim. Sinong may mga nailibing doon, sino yung pinatay sa oras na yon, sa lugar na yon, ito yung oras, sino yung gumawa ng kasalanan, ng zina, sino nagbigay ng sadaka, sinong nagbigay ng tulong, lahat magsasaksi. Mga kapatid, ito yung sinabi ni Umar ibn al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Timbangin ang sarili bago pa dumating ang araw na tayo ay titimbangin. Ulay, ang pinakauna na pinagsasabihan ko dito sa sarili ko, sa mga ustad, sa mga nangangaral, kayo na mga nag-aaral, tayo na mga Muslim na nakikinig ngayon, hanggat kailan tayo totoo sa ating salita, puso't isipan sa paniniwala sa Allah. Minsan, hindi natin alam na kasalanan yung nagagalit. Pero sabi ko sa sarili ko, bakit ako lagi nagagalit? Saan yung i-control mo, sarili mo dun? Di ba? Ano ba sinabi ng Allah sa Quran? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al-ghayz والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allahu Akbar. Mahal ng Allah ang mga nagsisigawan ng kabutihan, mga muhsin. Ginamit ng Allah dito sa talatang ito, wasari'u, makipag-unahan, makipagpaligsahan. Bakit? Kasi ang tao, mahilig makipagpaligsahan. Mahilig makipag-unahan. Ayaw niya na maiwan. Muhammad, may pera dito na ipinamimigay. 5,000, nakapila kayo. Gusto mo na nandiyan ka sa huli? Ayaw mo, gusto mo mauna kasi basid mahurot. Maubos ang ayuda na. Wala na, hindi ko makuha. So, nakikipag-unahan ka. Ayaw mong maiwan ka, bro. Wallahi, sa totoo, tayo dito sa mundo, ayaw natin naiiwan. Gusto natin laging nauuna. Tingnan nyo ang wisdom ng Allah. Dahil kayo ng mga tao na mahilig makipag-unahan, paligsahan, ano ang dapat pagpaligsahan? Sinabi ba dito ng Allah na makipagpaligsahan ng maraming kabutihan? Makipagpaligsahan dito ng maraming anak, pamilya, pera, posisyon, maghfirah. Makipag-unahan kayo sa habag at kapatawaran ng Allah. Dahil ang tunay na tagumpay dito sa mundo ay habag at awa ng Allah. Sino ba ang pinatawad ng Allah na hindi igagawad sa kanya ang paraiso? Wallahi bro, paraiso lang naman kasi talagang hangad natin eh. Alam natin, naniniwala tayo lahat, pansamantala itong mundong ito. Pero nasaan tayo doon sa paraiso na hinahangad natin na kung iisipin natin yung paraiso na gusto natin, pero pag naglaban ang paraiso na kagustuhan ng Allah at kagustuhan ng sarili, mas nasusundan natin ang kagustuhan ng sarili. Itatakwil mo ang mga pinsan mo. Tiyuhin mo, magulang mo, kamag-anak mo dahil sa lupa. Napakaliit lang na lupa. Hindi lang pala sa amin sa Marawi, pati rin sa mga lugar ng mga Kristiyano. Luzon, Visayas at Mindanao, nagpapatayan dahil sa lupa. Samantalang ibabalik ka, ililibing ka sa lupa.
Iipitin ka ng lupa, lalong-lalo na kung inagaw mo at kinuha mo sa kapwa-tao mo. Pero hindi ba tayo natatakot dito? Wallahi, gusto ko itong sabihin, okay lang. Ngayon nang pumasok sa isip ko. Pwedeng sabihin, hindi pagmamayabang, bilang encouragement. Iginawad sa akin ang lupa ng aking lola na malapit sa masjid na ginawa nila sa Marawi. Pwedeng tayuan ng bahay. Tama, napakaganda. Pati ang misis ko nagagalit, binigay sa'yo yan, bakit hindi mo kunin? Yung mga kamag-anak ko, hindi ipinaalam sa akin, tinayuan na nila ng, aywan ko anong tinayo nila na mga building daw, symposium, walang paalam, walang respeto. Buhay pa ang lola ko, nagalit siya, pumunta siya doon, grabe yung pagkagalit niya, nandun ako. Sabi ng mga kamag-anak ko, sige, kung gusto niyo, sige, sirain natin yan. Ganun pala yan, ganyan. Ayaw ko ng away, ayaw ko ng gulo, masakit sa loob ko. Sabi ko, bukas isang araw mamamatay ako. Sabi ko, sa lola ko, hinalikan ko, ina, inshallah, yung reward ng Allah sa inyo na gusto nyo ako maging imam sa masjid ninyo, itong lupain na iginawad nyo sa akin, hindi ko na po yan tatanggapin. Tinanggap ko na bilang bigay nyo sa akin, pero idudunate ko na nandyan na ginawa nila para sa Allah. Oh, ang sakit ng iba, hindi matanggap. Sabi ko, bakit? Anong mawawala? Yayaman ba ako? Maghihirap ba ako kung hindi ko inibibigay? Bro? Oh, nasunog ang Marawi. Nawala ang Marawi. Anong nangyari? Wala rin. Bro, nakikipag-unahan tayo. Akala natin yung isang bagay na makuha natin, yayaman na tayo doon. Minsan din dahil sa pride na yan. Subhanallah. Nilinlang tayo ng mundo. O, anong sinabi ng Allah dito sa ayah? Makipag-unahan kayo sa kapatawaran ng Allah. Ano ba yung mga kapatawaran ng Allah? Allahu Akbar, ang dami. Ang pagtitipon sa ganitong lugar. Kapatawaran ito sa Allah, bro. Mapalad ka, kapatid na Abdur Rauf. Nakadayo ka. Malugod ako. Nasiyahan ako. Nakita ko ang kaibigan ko, wallahi. Bro, kung ako nasisiyahan sa pagkakita ko sa inyo, wallahi kung kayo ay nasisiyahan at nananabik na nakita ako para sa Allah, wallah kalulugdan tayo ng Allah. Tapos, pagbasa ng Quran, pag-umrah, pag-hajj, pagngiti sa kapwa-tao, pag-iisip ng mabuti sa tao. Kapatawaran nito sa Allah, mga kapatid. Pagbibigay tulong, tubig, piso, anong maibigay mo? Ngiti lang. Alam nyo, minsan may tao na napakabait, napakabuti, pero minsan masungit na maasim ang mukha na hindi mo maipaliwanag. Minsan, di ba bro, may nakakasalamuha tayo. Makita mo lang, Assalamualaikum, nakangiti sa'yo, Waalaikumsalam. Ang sarap. Maski walang salam pa minsan, nakangiti lang, ang sarap. Pero Muslim na, nagsalam ka pa, hindi pa siya sumagot, tapos nakita pa niya ikaw, ang asim-asim ng mukha niya. Anong nararamdaman mo, bro? Ano problema mo? Ano ba problema mo, ha? Ba't ka ganyan sa akin? Wala naman akong utang sa'yo. Ano yan, Ustad? Pag magsalam ka sa kapwa, brother mo na Muslim, hindi mo reply. Mapait ang kape ng barako. Maski gaano kapait siya, bro, magsalam ka pa rin. Mayroon kang gantimpala. Wala sa'yo ang kasalanan. Ang kasalanan sa kanya. Dahil hindi siya sumagot. Ganun ang kagabutihan at kagandahan ng Islam. Di ba? Hindi kinakailangan na... Importante bro, ang buhay natin sa mundo, ang pagsamba sa Allah, gawin mo lang. Na alam mo na mabuti, na ayon sa sunan ni Propeta, may resulta, wala, may sumagot, may nakinig, o ano, importante sinabi mo.
Importante, ginawa mo. Katulad ng pagtuturo natin, katulad ng pangangaral natin sa ating mga anak, asawa, pamilya. Ya Allah, gabayan mo sila. Ya Allah, ginawa ko ang dapat. Pero kung hindi sila nakinig, ayaw nila maniwala o ayaw nila sumunod, wala tayong absuelto sa araw ng paghukom. Kasi hindi tayo nagpabaya. Ginawa natin ang obligasyon. Kung ano yung dapat. Ang mahirap yung naging pabaya ka at hindi mo ginawa. So, yun mga kapatid, ang tungkol sa buhay natin sa mundo. Huwag tayo masyadong magpalinlang. Sabi ng Allah dito bilang panguli, dito sa ayah na sinabi niya, Jannatin arduha samawat wal ard uiddat lil muttaqin, dahil ang kapatawaran ng Allah na igagawad niya sa inyo na nagsisigawan ng kabutihan, tumutulong sa kapwa, nagmamahalan para sa Allah, nakikinig para sa Allah, lahat ng mga ma'ruf na gawaing mabuti, ito ang igagawad sa mga tao ang paraiso ng Allah dahil kayo ay mga muttaqun. Mismo ang Allah, si Allah ang nagsabi na kayo ay mga matakutin sa Kanya. Dahil sa pakikipag-unahan sa kabutihan o pakikipag-unahan sa kapatawaran at habag ng Allah. Dito sa ayah, sinabi niya, sino yun mga yun? Maraming mga sinyales o maraming katangian, pero dito nabanggit ang ilan sa mga sino itong mga ito. Una, sila yung mga tao na alladina yunfiquna fis sarra'i wad darra. Sila yung namimigay sa oras na mayroon sila. At namimigay din sila sa oras na wala sila. May mga tao kasi, pag mayroon sila, may pera sila, nasa posisyon, lalo silang naghihigpit. Lalo silang hindi namimigay. Lumawak sa iyo ang biyaya, pero lalo ka naging mahigpit at kuripot. Mayroon namang tao na wala siyang maibigay, wala siyang namimigay sa oras na mayroon, sa oras na wala. Hindi lang ipinamimigay natin pera. Mabuting pakikitungo, maaliwalas na pagmumukha, magandang pananalita, waqulu linnasi husna, sabihin sa mga tao ang salitang pinakamabuti na ito ay kalulugdan nila, masisiyahan sila. Bro, ang pinakamahal ng Allah sa atin ay ang tao na siya ay pinapakinabangan ng karamihan, ng kabutihan, at ang tao na siya ay nasisiyahan ng mga tao sa kanya. Dahil matwid, dahil matotoo, naglilingkod, tunay na Muslim. Ano pa sinabi ng Allah? Ang mga katangian niya, namimigay sila sa oras na meron at wala. Pangalawa, وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْظِ. At sila rin yung mga tao na sa oras na pag sila ay nagagalit, ito ay kanilang nakokontrol. Khalid, pag nagagalit ka, nakokontrol mo? Ha? Saan si Khalid? Wala dito si Khalid? Ibrahim? Oh, Bisaya di kay bay. Naunsa, pag nasukog yapon ka, naga-control? Rahman, yung tao na siya ay pag nagagalit siya, nakokontrol niya, ibig sabihin pangitain na matakotin ka sa Allah. Sipin mo, nagagalit ako, makakapagsalita ko ng masama, hindi mabuti. Wallahi, minsan ang nagagalit siya ang lugi. Siya yung may kawalan. Tapos yung napagalit sa'yo, siya yung natutuwa. Dahil, mahina ka pala. Kaya kitang painisin, pagalitin. Pangatlo, sinabi ng Allah, وَالْعَافِينَ أَنِ النَّاسِ. At sila yung nagpapatawad sa mga tao na nagkasala sa kanila. Yan isa sa pinaka mabigat na mahirap gawin. Abdullah, tama? Yung lupain mo, kukunin ko, okay lang sa'yo? Hindi. Ayaw talaga niya ibigay eh. Makikipagkorte ka, di ba? Lalabanan mo ako sa korte. Sige, magkita tayo doon. May karapatan ka, meron din akong karapatan. Yan. So, pero ang punto dun bro, yung magpatawad. Paano tayo magpatawad? At syempre, of course, magpapatawad ka para sa Allah. Magpapatawad tayo para sa Allah. Bro, conclusion ng ating bahagi ngayon, na bahagi natin,
Ang buhay natin dito sa mundo, paglalakbay na kasait ka, ipadpad ng iyong tadhana, mga pagsubok yan, gamitin mo ang lakas, oras, na sa ikalulugod ng Allah, ang anumang mga binigay niya sa iyo. Magtiis sa mga tao na nakakasalamuha mo, magtiis ka sa asawa mo, sa mga anak mo, magulang mo, sa kahit sino, basta paglabanan lang ang ating sarili, kasama ng ating sarili para sa Allah, kalugdan tawa tayo ng Allah. Bro, inisip ko dahil natapos na natin yung kwento ni Propeta at kwento ng mga hindi ko alam kung ang itatapik natin na libro ay, nakuha ba dito, natakal dito yung Arbaun Nabawi? May wala pa? Inisip ko na isa yun na pwede nating ano natin. O di kaya ay sa Tauhid, kasi sa Tauhid nagtutunuro na rin ako sa sulay. Tapos gusto ko rin dito maiba. Anyway, pag-uusapan natin yan. Inshallah, barakallahu fikum wa juzitum khairan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.